Magandang araw, Angels! Tungayan po natin ang ikatatlong kabanata ng ating kwento. Ikaw ang aking pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nang makarating sina Amanda at David sa ospital, ay nadatna nilang nagkakagulo na sa kwarto ni Doña Amelia. Napabilis tuloy ang mga hakbang ni David, kaya naiwan ng konti ang dalaga. Pero nakahabol din naman kaagad siya sa mabilis na hakbang ng lalaki na magmadali na siya. Anong nangyari? Napalakas na tanong ng binata nang makasiksik sa mga kamag-anak na nakapaligid sa higaan ni Doña Amelia. Nagbigay daan naman ang mga naroon nang makitang si David ang dumating. Si Tita Amelia! Iyak ng isang babaeng humigit kumulang sa 40 anyos ang edad. Parang hindi na siya humihinga, David. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang nangyayari. Kitang-kita ng lahat ang ginagawang pagsisikap ng doktor na ma-revive si Doña Amelia. Dok, sa monitor! Wika ng isang nurse. Lahat sila ay napatingin sa monitor. Bahagyang pumipitik ang linyang nakarehistro sa pintig ng puso ng matanda. Ngunit pagpitik ng halos dangkal na ang distansya, nangangahulugang nagtatagumpay ang manggagamot sa ginagawa nitong sistematikong pagdidiin sa dibdib ng may sakit. Nangangahulugang kahit paano ay may kaunti pang buhay si Doña Amelia. Tita Amelia? Nasambit ni David na tila ng sumasaklolong hawakan ang kamay ng matanda. David? Mandi hirap na usal ni Doña Amelia. Habol ang hininga nito. Pagkasabi nun, waring may hinahanap ang tingin ng matanda sa kalipunan ng mga mukhang nakapaligid dito. Nang makita ni David ay kumibot ang mga labi at ang mga mata ay waring may ipinapakiusap. Nakiraan ang dalaga sa ilang malalapit na kamag-anak ng matanda na nakapagitan sa kanila at lumapit siya sa may sakit. Sinikap niyang huwag mahalata nito ang kanyang pag-iyak. Iyon ang dahilan kaya hindi siya masyadong lumalapit dito kanina. Ayaw niyang makita ni Doña Amelia ang kanyang pag-iyak. Baka makasira iyon sa loob ng matanda sa paglaban nito sa kamatayan. Hinawakan din niya ang kamay ng may sakit at kagaya ni David ay parang pinaamot niya ito ng lakas. Kumibot-kibot na muli ang mga labi ng matanda na waring may gustong sabihin. Ngunit ang papatakas na lakas ay hindi na sapat para makapagsalita pa ito. Alam ko, tita. Halatang itinatago lamang ang pag-iyak na wika ni David. Judge, baling ito sa isang maedad na lalaking dinatnan na nila roon. Lumapit ito kay David. Ikasal niyo na kami ni Amanda. Anang binata na umaagapay sa kanya at hawakan siya sa kamay. Kitang-kita nilang nabigla ang mga kamag-anak ni David sa sinabi nito. Ngunit wala ni isa mang nakapagsalita ng pagtutol o pagsang-ayon. Mabilisan namang kumilos ang judge na parang sanay sa ganoong klaseng sitwasyon. May pinapirmahan muna kina Amanda at David na ilang dokumento at kapag kuway, madalian ang isinagawa ang civil rights. By the power vested upon me, simula ng huwes. Sa katahimikan ng paligid ay lumutang ang banayal na mataimtim na seremonya. Sa malugod na pagmamasid ni Doña Amelia, nerbiyos ang dalaga. At alam niyang hindi niya may kakaila iyon dahil hawak ni David ang kamay niya. Ipinapahayag ko ngayon na kayong dalawa ay magkasawa na. Pagtatapos ng huwes,
Maaari mo nang halikan ang iyong asawa, David. Nakangiti pang dagdag nito. Tila nag-atubili muna si David pero saglit lamang. Parang namamalikmata na napatitig siya rito at naramdaman niya ang marahang paghawak nito sa magkabila niyang balikat kasunod ang banayad na paghalik sa mga labi niya. Napapikit siya dahil parang umikot ang kamalayan niya at parang lumabo ang kapaligirang ospital at sa pakiramdam niya ay nalipat siya sa ibang mundo. Saglit na para siyang naakyat sa langit. Pagsayad ng mga labi ni David sa mga labi niya ay para siyang nakatungtong sa ulap. First kiss naman kasi niya iyon at sa mga labi pa. At nangyari pang kay David na lihim niyang minamahal. Kung hindi nga lamang niya tinatagal ang kanyang sarili, ay baka nangalog ang mga tuhod niya at bumigay. David! Si Tia! Namalayan niyang sigaw ng isang kamag-anak ng lalaki. Ang mga magic na mga sandaling iyon ay parang bulang na basag para kay Amanda. Napadilat siya at halos sabay-sabay silang napatingin sa nakaratay. Matiwasay nang nakapikit ang mga mata ni Doña Amelia. Latag na latag ang katawan, ngunit tila bahagyang nakangiti ang matanda. Bakas ang kasiyahan sa anyo nito. Kitang hindi nahirapan sa pagkalagot ng huling hibla ng kanyang hininga. Bagkus ay nalulugod sa huling tanawing kanyang napagmasdan. Sa kulay malamig na birding screen ng monitor ay steady na ang marahang pagguhit ng linya. Nangangahulugang wala nang pintig ito ng buhay. Sadyang hinintay lamang ni Doña Amelia na matupad ang kahilingan nito bago isinuko ang katawang lupa sa pakikipaglaban kay kamatayan. Nakaburol na ang matanda ay marami pa rin sa mga kamag-anakan ni David ang nalilito at patuloy na nagtatanong kung bakit sila biglang nagpakasal ni Amanda. Kailangan pang paulit-ulit na magpaliwanag ang lalaki at sabihing ang naganap ay kagustuhan ni Doña Amelia. Ang pagpapaliwanag nga ni David ay halos umabot na sa puntong para silang may ginawang maling-mali at ngayon ay hinihingi ang kapatawaran para lamang tumigil na ang mga kamag-anak nito sa pagbibigay ng mga walang kwentang opinyon na ang iba ay nakakasakit na. Gayunman ay hindi rin naman natigil ang mga haka-haka at bulong-bulungang na syempre hindi naman maiiwasang marinig at mahiwatigan ni Amanda. May isa pang tiyahin ni David na direktang nagpasaring sa kanya na baka siya ang umungot kay Doña Amelia ng ganoong setup para makasiguro ng mamanahin. Napaiyak siya at nakita siya ni David. Nang pilitin siya nito magtapat kung ano ang kanyang ikinakaiyak, sinabi niya ang kanyang narinig. Huwag na lamang daw niyang pansinin ang mga ganoon dahil naiinggit lamang ang mga kamag-anak nito na nakakasigurong kakaunti ang tatanggaping mana buhat kay Doña Amelia. Wika nito. Wala naman siyang magagawa kundi ganoon na nga lamang ang kanyang gawin. Ang magpasensya. Total na wala siyang guilty feelings at natutuwa siya na parang sa kanya kampi si David. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na titibayan na lamang niya ang kanyang loob laban sa mga intriga. After all, hindi naman nakikisali si David sa masamang hinala ng kamag-anak nito. At natural lamang iyon dahil sino pa nga ba ang dapat nakampihan nito kundi siya na asawa na nito, si Mrs. Amanda de Castro. Hanggang ngayon ay parang nangangarap pa rin siya. Hindi siya makapaniwala na magiging asawa niya ang kanyang lihim na lalaking minamahal. Nailibing na si Doña Amelia at naipagdasal na rin ng 3 gabing sunod-sunod. Unang gabi ngayon na mapag-iisa sila ni David nang wala na ang mga kamag-anak nito. Sa pag-iisa sa kwarto ay malakas ang kaba ng dibdib ni Amanda.
Si David ay iniwan niyang may kausap pa sa telepono sa sala. Nang mag-good night nga siya, ay tinakpan pa ang mouthpiece at nagsabing, "Sige, susunod na ako." Pabulong na wika nito. Anong ni-expect sa kanya ni David bilang asawa nito? Kung ano man, ay handa niyang gampanan. Ipagkaloob ang kanyang sarili. Ipapakita niya kay David na kahit kakaiba ang naging setup nila, kaya sila naging mag-asawa, ay magiging mabuting may bahay naman siya. Mas pag-iibayuhin niya ang paglilingkod at pangangalaga rito, kagaya ng ginawa niya kay Doña Amelia. Ni isang problema o sakit ng kalooban ay hindi niya dudulutan ang kanyang asawa. Magiging matapat at ulirat siyang asawa kay David. Saka nga pala, ina ng mga anak nila. Siyempre, dahil imposible namang hindi magkakaroon ng bunga ang pagsasama nila ni David. May kilig na wika niya sa kanyang sarili. Ganoon ang isiping pinaghahandaan niya habang hinihintay ang asawa, kaya naman nang dumating ang lalaki ay handang-handa na si Amanda. Pero laking gulat ni Amanda nang sabihin sa kanya ni David na sa kabilang silid ito matutulog at bukas na umagang-umaga ay pupunta na sila sa Maynila. Nabigla man at labis na napatanga ay nagawa naman kaagad ni Amanda na maikompose ang sarili. Oo, sige, tugon niya. Tila hindi ganoon ang inaasahan ni David. Natigilan kasi ito habang nakatitig sa kanya. Napansin ba nito ang kakatuwang pagkakangiti niya? Talaga namang kasing ngiti iyon ng isang taong nadismaya. Ngiting dispalinghado, wika nga. Pagkatapos nitong masusing pag-aralan ang mukha niya, dumako naman sa suot niya ang tingin nito. Nakapantulog na siya ng seda. Pero mabuti na lamang at nakatago sa kumot ang ayos niya. Hanggang dibdib lamang ang nakalitaw sa pantulog, kaya mahirap hulaan ang kabuuan niyon. Hindi makikita ni David na may kanipisan ang suot niya. Ang akala naman kasi niya ay talagang dapat na ganoon ang suot ng isang babae sa unang gabi ng kasal nito. Akala niya ay nagpupulot gata sila sa gabing iyon, pero isa pa lang maling akala. Ngayon lamang niya naisip at salamat sa pagmamata sa kanya ni David na abnormal naman ang kaso nilang dalawa. Kaya hindi dapat na sumaisip siya ng ganoon ang tamang isuot ng gabing iyon. Dahil si David nga mismo ay nakaternong pajama pa. Lihim tuloy siyang napahiya. Lalo na nang maisip na sa distansyang iyon ni David ay sigurado masasamyo nito ang kaunting pabangong iwinisik niya sa tapat ng kanyang dibdib. Sa labis na kahihiyan ay napabilis tuloy ang pagtataboy niya sa lalaki. "Sige na, pakihila mo na lang ng pinto paglabas mo," aniya, sabay hila ng pang-itaas na kumot para matakpan ang gawing dibdib ng pantulog niya. Amanda, please, inaantok na ako." Waring at ubilipang lumabas si David. Ngunit matapos siya ay minsan pang masusing pagmasdan na parang tinitiyak kung desidido nga siya sa pagpapaalis dito. Saka lamang nagpasya na sundin ang sinabi niya. Kasabay nga ng pagkawala ng lalaki sa kabilang isinarang pinto ay ang pagtakas naman ng isang impit na buntong hininga ng mga labi ni Amanda. Parang mapapailing siya nang maisip na sa tingin niya ay lito si David. Malaking katanungan din marahil sa isip nito kung paano na nga ba ang sitwasyon nila ngayon. Pero hindi ba nito nakita na handa niyang gampanan ang papel niya sa relasyong pinasok nila? "Manid ka, David," bulong niya sa sarili. Tanda ang paghihintay niya sa kama na inaalay niya rito ang sarili bilang asawa. Ngunit bakit parang natigilan pa ito at saka sinabing sa kabilang kwarto ito matutulog? Nang pakasalan siya ni David ng mabilisan
Ang intindi niya ay talagang itinadhana na ito ang sarili sa isang habang buhay na commitment na kumbaga man biglaan nakapagpasya na ito ng final na kagaya niya. Pero bakit ganito? Hindi na nga normal ang pagiging mag-asawa nila ni David, ay lalo pang naging abnormal iyon sa sitwasyong ginawa ngayon ni David. Hindi nga kasi normal ang pagiging mag-asawa ninyong dalawa. Sagot ng isang panig ng isip niya. Kaya dapat isipin mo na hindi pa sanay si David at hindi nito alam ang tamang gawin. Oo nga naman pala. Pangungonsola niya sa kanyang sarili. At kung isipin ng mga araw nila bilang ampon ni Doña Amelia, nakakahiya kay David kapag nalaman nito na siya pang babae ang handang-handa na makipagsalo sa bago nilang relasyon bilang mag-asawa. Ngunit biglang dagdag sa pangungonsola niya sa kanyang sarili na sa mga susunod na araw ay may kukondisyonan ni David ang kaisipan nito sa bagong katayuan. Isang lalaking may pananagutan na. Gayunman, ay alapa pa rin ang kalooban ni Amanda. Dahil pagtahak nila ni David sa panibago landas ng buhay, ay magsisimula sila sa katotohanang siya lamang ang nagmamahal at si David ay hindi man lamang. Di ba parang mabuhay? Kung sa bagay, ay ganoon na nga. Mabuhay. Dahil parang bahay na kulang sa haligi. Ngunit ayaw ipatalo ni Amanda ang nasisilip na kaunting pag-asa. Sa loob-loob niya ay may mga kinakasal nga riyan na matandaan na. Ibig sabihin ay may mga magulang ang nagkasundo kaya parehong walang pagmamahal sa isa't isa. Nagsimula sa zero, kumbaga, at nagkiklik din naman. Sa puntong pagmamahal, masasabing sila ni David ay magsisimula na mayroong 50% ng puhunan. Iyong pagmamahal na magmumula sa kanya. Ang kulang na lamang ay 50% ni David para maging 100%. Alam niya na kulang pa ang sangkap upang maging matagumpay ang pagsasama nila ni David. Pero, nang ipangako niyang magiging ulirang asawa siya, di ba't sinabi rin niya sa kanyang sarili na pupunan ang pagkukulang ng lalaki? Kaya pansamantala, pwede na nga siguro siya maghintay muna. Hintayin niyang mahalin din siya ni David. Mahihirapan siya siguro sa umpisa, pero kailangan niyang kayanin. Dahil nagmamahal siya ng taos puso. Love conquers all, wika nga. At kahit pa sabihin na develop lamang ang pagmamahal sa kanya ni David, payag na rin siya. Ang mahalaga sa kanya ay dumating pa din ang araw na sila pa rin ni David ang magsasama habang buhay. At dito na po nagtatapos ang ikatatlong kabanata ng ating kwento. Ikaw ang aking pag-ibig. Sana'y muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.